Magandang umaga mga ka-eats. Welcome to our day 6 dito sa Tokyo, Japan. At this time, grabe, natuwa kami kasi na-navigate namin, no, yung from our hotel sa may Shinjuku area banda to Shibuya ng mga 30 plus minutes lang. Sobrang nakaka-inlove yung location ng aming hotel. Kaya kung ako sa inyo, i-check nyo na sa description box kung saan namin siya binook at kung ano yung hotel na yun kasi sobrang panalo. Isipin nyo, parang ano lang, dalawang train rides na parang isang stop, dalawang stop. Nandito na kami sa Shibuya. So nakatayo kami ngayon sa may East Exit kasi pupunta tayo sa Shibuya Sky. Okay, Shibuya Sky. Tapos mag-iikot-ikot tayo sa Shibuya at Harajuku para mag-food trip. So sana marami tayong makain mga ka-eats para marami kami mapakita sa inyo. Itong Shibuya Sky, pwede nyo mabook online, okay? Tapos madali lang siya. Pero ang key dito, pumunta kayo na mas maaga. Although mas maganda daw yung sunset, kaso lang, pag mas maaga, less yung tao, okay? Yun yung tip. Tapos mga ka-eats, basta sundan nyo lang Google Maps. And kung kaya nyo palang umalis ng bahay ng mga after 10 o'clock or ng hotel after 10 o'clock, mas okay. Kasi hindi na yun sabay sa kanilang rush hour. Kasi lalo na kung medyo ano kayo sa tao, close to kayo, or ayun yung sobrang daming kasabay, avoid the rush hour para maganda yung start ng araw ninyo, okay? Don't forget to like, comment, and subscribe to our channel. Kung may mga tanong kayo, itanong nyo lang, message nyo kami, or pwede nyo i-comment. Tapos mga ka-eats, make sure to use our codes para maka-discount kayo sa inyong mga biyahe. Eats Agoda at the Tans for Agoda Hotels, Agoda Eats and Tans Activity for Agoda Activities, tapos Eats Cloak at the Tans Cloak. Tara, simulan natin yung day 6. Let's go! Grabe! Mario Kart! Grabe, mga street cart talaga dito. Bigla ako nagulat, nakaka-ADHD. Welcome to Taiwan, sa Japan. Meron palang Shing Futang dito sa Japan. Wow! Cheers mga ka-eats. Grabe, first ice cream mo to of this trip. Premia agad. Sobrang laki talaga ng Tokyo as in. Ang ganda naman yan. What an entrance. What is up? Bianca got the goods. Ito na yung aioli. Wow. Tapos ito yung truffle. Mga parks nila. Mga manghakay sa dami ng puno. Kahit gano'n sila ka-develop. Parang yung respeto nila sa nature kakaiba. Ito yung sinasabi ko mga ka-eats. From this area, nakalagay na kagad, you are here. Tapos turn right. Tapos may elevator na kagad, paakyat ng Shibuya Sky Observatory. Pag nakita nyo itong mga department store na ito, diretso lang. Tapos ayan, parang marami ng turista. Aakyat lang kayo ng elevator papuntang Shibuya Sky. So kami, papakita na namin yung QR code namin mamaya. Pero ito na siya. Hindi nyo naman mamimiss kasi meron kagad signage, Shibuya Sky, mga ka-eats. Mga ka-eats, it's important na mag-book ahead kayo. Kung kaya nyo 2 to 3 weeks or 3 to 4 weeks before your Shibuya Sky visit, mag-book kayo. Kasi kanina pagpila namin, nakalagay agad na sold out na sila today. So huwag kayong pupunta dito ng walang ticket, okay? Ng walang voucher. So kung ako sa inyo, mag-book kayo online agad, no? Ilalagay namin yung link sa description box para naman pagpunta nyo dito, hindi kayo mabigo at hindi masayang yung inyong pagpunta. Ito yung ticket prices sila mga ka-eats kasi kapag bata, dito kayo bibili. Yung adults lang yung pwede bilhin online. Pag akyat nyo sa 14th floor, after bumili ng ticket ng mga kids, meron pang isang elevator ride ulit, pataas na mismo sa Shibuya Sky. Meron pang panansyo ng mga ka-eats. Medyo maingay lang. Panarin na natin. Masakit sa tenga. Ang ganda. Mga ka-eats, kailangan natin itago itong mga items na to kasi bawal siya sa taas. Pakipost na lang, gusto nyo makita. Huwag kayong mag-alala. Meron silang mga free lockers dito na pinapagamit. Okay? So, pwede na namang kunin yung susi. Tapos, yun na.
tatago nyo lang at i-claim nyo mamaya after nyo umakyat sa rooftop. While yung ating tripod, saka yung ating handle, so kaya ito, naka-mano-mano tayo. Pero buti lang, wide naman yung ating lens. Tapos ito yung pila para sa unang picture spot, mga ka-eats. Here. Okay. Pinagilid lang tayo. Grabe, dito pa lang, kita nyo na ang ganda ng view. Diyan yung picture spot, papapicture tayo. Kita na mga ka-eats, grabe yung Shinjuku Gyoen National Garden. Tapos sobrang laki talaga ng Tokyo, as in to the nth level. Kagaling, kaganda. Grabe yan, oh. Marirealize nyo pag nandito kayo sa taas kung gaano kayo kaliit. Yung park na pinuntahan natin, oh, yung park na pinuntahan namin nung autumn, kasama sila Maan, yung friend namin ni Bianca. Si Mimishima Ishmaga. Tapos ito na yung makita nyo sa taas. We have to hold you. So ito nakalagay naman, ito yung north. Dito east, probably south, and then west. Paalala lang mga ka-eats, bawal tumakbo dito sa taas. Lakad-lakad lang dapat. At syempre kung may maliliit na bata, dapat hawakan nyo talaga mabuti para naman hindi tayo maaksidente or walang maaksidente. Ang masasabi ko lang mga ka-eats, grabe, sobrang taas nito at sobrang laki. Parang kita nyo talaga. As in, sigurado, ito na yung pinakamagandang 360 views ng Tokyo. Hanapin natin kung nasang direction si Mount Fuji. Pero makikita siya dito kapag hindi masyadong cloudy. Pero kita dito si Tokyo Skytree. Tapos yung tower malapit sa Shinjuku. Tapos malamang makikita natin dito si Tokyo Tower. Hahanapin ang mga ka-eats, ha. Tapos meron ding helipad dito. Ayan, no? Nakalagay sa Google mga ka-eats. Pag nandito kayo on a nice day na medyo fair yung weather, makikita niyo si Mount Fuji sa may western side ng Shibuya Sky. Dito sa may corner, sa may west, may magandang picture spot mga ka-eats. Wala masyadong pumipila. Yun. Tapos ito, lalakad na naman sila. Papunta din sa helipad. Dito pala sa may south side banda, may nakalagay, The Roof, Shibuya Sky. May nakita ko sa baba kanina, may mga nagpa-play dito ng DJ. Hindi siya araw-araw, pero minsan may mga events sila. Ang kulit mga ka-eats, mayroon pang net dito na parang malahamok na pwede kayong chumil, picture at video. Grabe yung view dito mga ka-eats. Siyempre, view lang talaga to. Pero pag malululain kayo, medyo extra siya, medyo extra challenge pa siya. Pero makikita niyo talaga, as in siguro hanggang sa kaduluduluhan ng Tokyo. Kita dito mga kids. Kaya nakalagay bawal mag-binoculars at yung mga kung ano-ano pang mga gamit. So ito yung escalator na isa, yung pababa na. Tapos meron din sa kabila, yung pataas pa lang. Pero pwede kayong magpabalik-balik dito mga kids kung gusto niyo. Tapos video-video, picture-picture. At syempre, isip lang para hindi tayo makaabala. Ito pa yung mga ibang paalala mga ka-eats. So huwag kayong magtatapon ng anything. Bawal mag-climb, bawal kumain, mag-yosi, uminom. Bawal magtan at kailangan lang alalay lang sa mga bata mga ka-eats. Hi! Woohoo! Shibuya Sky! After bumaba sa 14th floor, bumaba na kami sa 12th floor mga ka-eats para kumain. Kasi from 14th to para mga 12, 11, meron sila mga restaurants at parang may food court din dito banda. Ang tawag nila is Restaurant Foodie Scramble dito sa 12th and 13th floor. Tara, pasokin natin. Pagpasok pa lang, may sushi place na. Tapos dito, may teppanyaki. Pero feeling ko lang, pag dito kayo kumain, medyo mas mahal siya kesa sa iba. Wow, parang sarap ng Wagyu rice bowl. Pero close pa siya. 5 p.m. pa siya. So yun din, kailangan nyo lang i-take note just in case. So panoorin itong vlog namin para malaman niyo kung ano yung bukas at hindi pa bukas. So ito mukha siyang parang bar, si Caravan or Caravan. Tapos ito nakalagay, parang may viewing deck din dito pero bawal ang food and drinks.
So, parang dito ata sa 12th floor so far, mga ka-eats, ay mga sarado pa yung mga restaurant. So, maghahanap tayo ng bukas. So far, sarado pa eh. Ito, ramen. Tapos dito, ay, parang umikot lang tayo. Pero siguro, tingnan natin yung ibang floor. Or, ayan, dito may monja. Silipin lang natin, baby. Ito, kushikatsu. Kushikatsu lunch. So, sa Osaka, parang mga 2.5. Dito, parang 3.3. So, mas mahal lang naman konti. Tapos, dito, hanap tayo ng iba pa. Ito, parang nakalagay, parang Chokiji Fish Market Fresh. So, wala pa rin. So, wala, palpak. Mali. Pero at least alam niyo na, pag mga lunchtime, or medyo maaga pa, 10:46 pa lang kasi, sarado pa sila. Mga ka-eats, tapos na sa Shibuya Sky. At ngayon, dito naman tayo sa Shibuya Crossing. Sumakses na. Nakadalawang balik-balik na tayo, pero babalikan pa natin ito mamaya para more photos for Mommy B and for the whole family. Grabe! Mario Kart! Grabe, mga street cart talaga dito. Bigla akong nagulat, nakaka-ADHD. Sobrang daming tao, pero mga ka-eats, maganda talaga Japan. Kung naghahanap kayo ng pupuntahan soon, Japan na talaga mga ka-eats. Highly, highly recommended. Lalo na kapag may dala kayong small children. Very accessible, very convenient yung kanilang public transportation. Tapos kayang-kaya talaga siya. Maniwala kayo sa akin, sa amin ni Mommy B. Google Maps is key. Kayang-kaya niya yan dito sa Japan. Dito sa Shibuya, mga ka-eats, syempre expect nyo rin yung mga usual nyo nakikita sa mga Japanese streets. Maraming mga tax-free, may mga pharmacy, tindahan ng damit, sapatos, camera. Naglalakihan lang yan talaga dito. Pero ang sinasabi nila, kung may bala kayong bilhin, no, na mga pasalubong, wag daw dito kasi mas mahal. Pero ito, grabe oh. Pre-selling na ang Osmo Pocket 4 dito, mga ka-eats, just in case. So, hanggang ano pa, April 22 pa ata ang release. Ito, nakabili kami dyan dati ni Mommy B ng mga jacket sa Adidas nung aming, parang nirenovate na nga siya eh. Nung aming honeymoon dito sa Tokyo. Mommy B, yung ano, Pocket 4, magre-release siya sa ano, April 22. Tingnan natin yan. Anong features ang bago ni Pocket 4. DJI, baka naman. Sa dami ng pwedeng kainan dito sa Shibuya, dito tayo sa Royal Host kasi sinuggesto nila Miss K na isang family restaurant. So, syempre kami, since we're a family, gusto namin na sure na makakaupo kami, sure na magugustuhan ng mga kids. Kaya dito tayo, sa kasya tayo at dito tayo sa ma-enjoy natin sa Royal Host. Open sila from 9 a.m. to 11 p.m. Nandito na tayo sa Royal Host Hospitality Restaurant na open from 9 to 11. Last order is 10. Tapos meron din silang mga binibentang ganyan. Tapos meron silang mga deli. Tapos dito pwede sila pambata kasi meron silang high chair. Ito yung in-order namin, mga ka-eats. Nakalagay Good Japan. So parang may seafood na assorted. Tapos nag-order din ako ng parang potatoes and black cod. Parang fish and chips. Tapos yung kids, tigi-isa silang ganito. At nag-order din tayo ng, nasan yung ano, baby, yung steak. Nag-order din kami ng dito ata. Dami nilang menu eh, no? Ay, nakakahilo. Ito ba yun? Ito, set lunch. So, isang order ng Black Angus Sirloin, mga kaits, dito sa Royal Host. Meron silang drink all you can bar, mga kaits, kasama ng mga in-order ninyo. Mula juices, soft drinks, tea at coffee. Dumating na yung in-order ko na fried potatoes with fried cod. Mukha siyang fish and chips na pang-appetizer. Dish number 1 approved. Dish number 1 approved. Of course. Na yung order nila, mga ka-eats, pare-pareho lang to. Parang meron silang burger steak, merong dessert, may soup, may veggies, may fries, at parang may chicken. Is that chicken? Yes, On the side?
There's chicken on the side. And broccoli. And broccoli. Enjoy! Ito na rin yung Good Japan na in-order namin ni Mommy B. So, meron tayong miso soup. Meron tayong parang baked seafood dito. Assorted yan. May salad. Merong palate cleanser. At meron tayong, wow, salmon, crab, and ikura. Winner! Tapos ito naman yung ating parang garlic pilaf, garlic rice na may gravy. Tapos kita nyo naman perfection ng luto sa ating USDA Angus beef na sirloin. Itadakimasu! Enjoy your food! Tapos na kami kumain mga ka-eats. Nakatawid na ulit ng Shibuya Crossing. Tapos yan nga pala yung building ng Shibuya Sky. Shibuya Scramble Square. Tapos ito na yung Shibuya Station. Dito maraming mga tao talaga. Maraming tour groups. Kasi makita nyo, ito yung famous na crossing worldwide. At syempre yung sumikat sa Tokyo Drift. Okay, so dadaan tayo. Ano yung pila? Oo nga eh, parang magulo. Para na timingan, meron tayong tour group na kasabay. So, subukan lang natin makalapit ng konti. Pero, nasa likod na namin ba na si Hachiko? So, yan, si Sabine tinatawag ni mommy niya. Wait lang ha, pagka ganyan, delikado, pagka lumalayo yung mga bata, butin lang, tinawag ni Mommy B. So, kailangan lang ganyan, pagka may kasama kayong bata, lagi kayong aware kung nasan sila. Tingnan natin kung makakapwesta kay Hachiko. Let's go! Ayan siya mga kids, medyo mas nakalapit na tayo ngayon. May pila lang talaga, pero yan yung kanyang statue. At meron pa isang site na mas maganda daw, parang sa Tokyo University. Nakipila na tayo mga kids, medyo mahaba lang. Yung pila, nasa tapat itong Chill Box by G-Shock. Dito lang siya. Malapit lang to sa Shibuya Sky. So, same side naman siya. Hindi nyo kailangan tumawid. Mas makikita nyo kapag marami nakapila, yun na si Hachiko. Nagawa na namin mga ka-eats yung mga touristy things dito sa Shibuya. So, syempre, Shibuya Sky for the views. Like literal views. Tapos, Shibuya Crossing. Syempre, for the scramble. Tapos, Hachiko. Nagbigay-pugay na kami. So, binasa pa ni Bini kung ano yung storya ni Hachiko. Syempre, kaya importante, huwag lang tayo mag-picture-picture. Dapat alam natin kung ano yung nangyari. Ngayon, naglalakad na kami. Try namin makapunta ng Harajuku. Papuntang Takeshita Street. Sana makahanap tayo mga street food dito. So, ganito talaga itsura niya, Japan. Pakadaming mga stores. Ang lalaki ng Adidas, Nike, mga Zara, nandito. Tapos, syempre, kapag kakain kayo, tingnan-tingnan yung mga building kasi nakalagay naman, usually, one restaurant per floor ang mga kainan dito sa Japan. Dito, meron ding magandang Disney store mga ka-eats. Siyempre, Onitsuka Tiger, meron din. Tapos, itong halos buong building na Nike. At meron ding Tower Records. Grabe, old school. Shopping break muna mga ka-eats. Nakakita tayo ng magandang Nike na Japan shirt. Alam ko makakascore ako ng t-shirt. Pumayag naman si Mommy B. Mas mura pa, 6,900 yen. Kasi doon sa isang Nike store talaga, 7,000 plus yen. Sayang. Kasi walang size. So hanap na lang tayo. Baka mayroon pa tayong makitang galon. Ulit, a few minutes away lang, dun sa parang pinaka Shibuya Crossing. Tahimik na ulit mga ka-eats. Wala na mga store. Family Mart na lang. Tapos mga buildings na lang siya. Tapos medyo less na yung tao. Nandun lang talaga yung tao sa may Shibuya Crossing. By chance mga ka-eats, nakarating na kami sa Yoyogi Park bago kami nakarating ng Harajuku. So, titingin muna tayo dito. Kasi syempre, nandito na rin tayo. And this is very family Friendly. Yes, we love parks kapag nag-iibang bansa. Kaya ito, for the family-friendly itinerary, pwede nyo itong puntahan kapag nasa Shibuya kayo. And on the way to Harajuku for parang more relaxing break from your walk. Although ngayon medyo mainit kasi tanghali, pero sigurado kapag medyo maaga or mga mamaya pag nag-set na yung sun, mas presko dito.
Nandito rin pala yung Yoyogi National Stadium. Umpisa pa lang ito mga kids, pero parang napaka-aesthetic. Dito, syempre may restroom. Tapos, dito parang may saradong skate park. Mukha kasi siya may mga ramp. Pwede mag-rollerblades at roller skates or skateboard. Meron din mga nagagandahang mga flowers, mga kids. Grabe talaga mga flowers dito sa Japan. Sobrang makukulay. Medyo nalakad na namin yung entrance papunta dito sa loob mismo ng Yoyogi Park. So nakita muna namin itong parang food stall na may alcoholic beverages, non-alcoholic, may pagkain at may snack. So tayo ay mag-ice cream muna, Cremia. Meron silang matcha, may mix at may regular. Tapos yun muna, papalamig muna tayo dito. Yun ang dessert natin at slash snack. Medyo reward siya sa paglalakad ng medyo mahaba. Ito yung Cremia. Wait, is this a spoon? Or like a cookie? I think it's a cone. Oh, nice. Enjoy! Thank you. Cheers mga ka-eats. Grabe, first ice cream mo to of this trip. Cremia agad. Cheers mga ka-eats. Medyo nabawasan ko na. Burger. 650? 650 yen each. Sarap. Medyo mahal siya, pero Cremia is Cremia. And the hot weather is weathering. So, maraming salamat sa blessing na to. Pag first time nyo sa Japan, or first time nyo makakita ng Cremia, subukan nyo agad. Hindi siya biro. Masarap siya. Narating na namin yung Yoyogi Park. Meron lang talagang part dun sa isa na may ginagawang fountain na bago. Tapos ang daming crispy leaves dito mga ka-eats. Ang lawak, and as usual, maraming nagpipiknik. May mga nagbabike, may tumatakbo. Tapos meron pa rin mga parang meron pa rin mga sakura blossoms. So, tingnan natin kung papala rin tayo. Yan, dito may mga flowers. Pero parang hindi na siya parang sakura or cherry blossom. Pero at least, ang ganda. Sa paglalakad namin dito sa Tokyo, mga parks nila, mamamangha kayo sa dami ng puno. Kahit gaano sila ka-develop. Parang yung respeto nila sa nature, kakaiba. So, yan nakita nyo, parang iba-ibang kulay ng dahon, iba-ibang kulay ng bulaklak. Ito yung mga parang wala ng bulaklak. Siguro ito yung mga cherry blossom na nalagas na. Dito. May do tour pa dito. May mismong cafe dito sa loob. Yan dito, puro flowers yan mga kids. Hindi kayo mananawa. Ang ganda. Dito meron ding snack shop naman. Dito Baskin Robbins. May mga tindahan ng laruan. Tapos ito na yung park mga kids. Actually malaki siya. May renovate lang na part. Tapos kami ilalabas na. Tapos itutuloy natin yung paglalakad papuntang Harajuku mga kids. Mga kids, after mga 7 minutes walk lang, narating na natin itong sikat na Takeshita Street dito sa may Harajuku. Siyempre, punong-puno to ng shopping, dining, at iba pang mga options for tourists and locals. Naalala pa ni Mommy B, nag-McDo kami dito nung honeymoon namin 11 years ago. Tapos syempre dito marami mga street food. Kasi I believe bawal sasakyan dito, so talagang pero ingat pa rin kayo. Puro lakad lang dito pero ingat pa rin. So yan, may McDo, may mga coffee shops. Tapos syempre mga tindahan ng mga pasalubong at mga money changers meron din dito just in case kailanganin nyo. Mga wala ang Gachapon, tapos napakalaking Daiso. Tapos mayroon din mga dog cafe, tindahan ng mga crepe. Parang sikat ng Harajuku kasi yung mga crepe Crepe cafe, tapos mga local coffee shops. Siyempre hindi mawawala yung mga souvenir, pasalubong yan. Tapos dito meron din mga kawaii na mga stuff. Meron dito mga magnet, mga stickers. Ang dami. Isa sa mga sikat na gacha, itong Sipla. Tapos meron din dito street food, mga tindahan ng mga abubot.
Tapos meron din ditong Sanrio Cafe. Wow! Meron din 10 yen coin dito at mga tteokbokki. Yung uso mga ka-eats na saging na sinasawsaw sa mga chocolate, mga cream. Tapos more gelato and more crepe. Meron pa dito para nagbebenta-benta ng mga costumes. Dami, grabe. Hindi ko na alam kung ano talaga yung totoong crepe stand na sikat. Pero meron pa ditong Mr. Men and Little Miss. Welcome to Taiwan. Ay, este Japan. Meron palang Shing Futang dito sa Japan. Wow. Grabe yun. Micropig Cafe. Tapos may capybara pa. Meron ding Mami Shiba Cafe. Yan lupit. More gacha stores and more souvenirs. May nagbebenta ng mga dried fruits at tanghulu. Tapos dito, pag nasobra ng shopping, mayroong suitcases na may discount. Grabe, meron pang Wiggle Wiggle flagship store. Happiness is happening. Pag nagutom kayo, mayroong K-style noodle bar. Tapos meron ding Mom's Touch Burger and Chicken. Na-achieve na natin yung dulo. Actually, ang dami pwedeng makita at mabili. So, titingnan natin makabalik tayo. At pero hahanapin pala namin muna yung tindahan ng fries. Kasi alam ko sikat yun at nagva-viral at mukhang masarap din siya. Sa Harajuku Jingumae na kami para hanapin yung The Fruit Stand. Dito may mga hipster places. May mga pang shopping. Parang hipster vibe, no? Parang Songshan sa Taiwan. Tapos marami mga local shops, tapos marami rin mga branded. So just in case nandito kayo sa Japan para mag-shopping, alam nyo na kung saan kayo dadayo. Nandito yung mga t-shirt, mga sapatos, mga brands na siguradong magugustuhan nyo kapag medyo fashionista kayo. Ito na yung The Fruit Stand. So meron silang parang tablet sa harap. Kung magda-dine-in kayo, pwede kayo mag-register din. Pero kung take-out lang kayo, doon lang kayo sa may window mag-order. Bianca got the goods. Ito na yung aioli. Wow. Tapos ito yung truffle from The Fruit Stand dito sa Harajuku. Small size lang yan. So, 2,646 yan ang total. Kung gusto nyo mag-dine-in, pwede naman. Pero, mas mabilis mag-take out na ka-eats. Although, meron silang steak kapag dine-in. Pero dito lang muna tayo sa fries. Kain tayo. Titikman ko na rin finally. Lagi ko ito nakikita sa social media. Kaya nung may nakasalubong kami, may hawak nito. Na-excite ako. Sabi ko kay Mami B, pakihanap na Mami B para makainan natin. Dami ko sinabi. Wow. Crispy, fluffy. Tapos, yung pinaka-truffle mayo niya, sarap. Next time may steak na. Aioli naman. Kanina yung truffle, impressive na. Ito yung dalawang bestseller. Wow. Alam mong may lemon. Tapos, fresh actually. Pwede mo na isawsaw. Parang makukompare ko siya, parang medyo katulad siya ng fries ng Five Guys. Okay. Must try ito mga ka-eats. When in Harajuku, sumugod ka dito. Mami B, kamusta naman ang The Fruit Stand? Worth the hype siya. Worth the visit. Kasi yung fries niya, fresh, crispy, tapos fluffy sa loob. Tapos yung sauces niya, sabi nga kay Daddy Mark, ang gourmet naman ng mga dip nila. Aioli, truffle sauces, yun yung best sellers nila. Tapos again, tandaan nyo lang, kung pupunta kayo dito, they don't accept cash. So, kailangan credit card yung gamit nyo. Sarap. Tapos pagkakainin nyo mga ka-eats, dapat dito lang kayo banda. Huwag kayo haharang sa tapat ng mga shops kasi parang medyo mortal sin yun dito sa Japan. Ayaw nila yun. Tapos kung gusto nyo ma-experience yung steak, pipila lang nga kayo. Medyo matagal lang yung pila pero meron silang steak sa loob with your fries. Okay? Next time. Nandito na kami sa Jingumae. Kasama namin si Lois and si Maan. Kung natatandaan nyo, sila yung kasama namin nung nag-Shakey's All You Can. Tapos ito si birthday boy nun nakasakay na si birthday boy sa balikat ng daddy niya. Tapos ngayon dalawa na silang magkapatid. What's the name of your sister? Oh, sis! Baby you. Baby you. Siya si Baby Q. Tapos sister niya si Baby you. Next time ano na? Baby me.
So ito daw, sabi ni Lois, parang ito yung in-between Shibuya and Harajuku. So medyo yung lugar niya parang mas chill, shopping district na medyo mas chill. Tapos dami mga shops na parang pang collectors. Tulad nito, meron silang Base Yard Tokyo Harajuku. The best yan, Henry's Burger. Tapos Henry's Burger, masarap daw yung burger across the street. At pupunta tayo sa House of Light daw, sa bahay ni Jordan. Dumaan dito si Michael noon, di ba? Michael. Dumaan si MJ nung dati dito, kaya naging House of Light. Baka makita natin si Kiefer sa shopping dito. Tingnan natin. Nagmamaneho na naman yung mga naka-go-kart. Ikaw turista din ako. Ito na. Foreigner din Yung House of Light. Dito tayo papasok. Jordan. Puro Jordan lang kaya dito o may Nike din? Alamin natin mga ka-eats. Ang ganda naman yan. What an entrance. What is up? Pwede kayo gumawa ng sariling video. Meron silang green screen dito. Tapos pwede nyo i-download as a souvenir mga ka-eats. Ang kulit. Pwede rin daw pictures. Grabe mga ka-eats. Nakakatuwa kasi parang umikot lang kami from Yoyogi, Harajuku, tapos si Jingu Mae. Tapos ngayon nakikita ko na ulit yung yung Shibuya Sky. So ganun lang siya. So parang medyo magulo, tahimik, gugulo ng konti. Tapos tatahimik na naman, medyo mas chill. Tapos eto, medyo pa-approach na naman tayo sa mas mataong lugar na Shibuya. So galing kasi parang yung urban planning, I believe, medyo key talaga siya. As in, maganda yung pagkakaplano. Tapos medyo trains and buses everywhere. Kaya ang dali lang puntahan ng mga locals at ng mga turista. Sobrang as in hanga. Siyempre, for Pinoy na parang deprived sa mga transportation conveniences, nakakatuwa talaga kapag nasa Japan. Kaya, yun, sarap maglakad, sarap mag-ikot. Lalo na kapag medyo malamig-lamig at medyo presko yung panahon. Ang bilis. Ito na pala yung Miyashita Park. Silip lang. Ano yan? Ano meron sa kit? Yan sa New York. Ay, mga mahal. Mga mahal na bagay. Marami pala dito mga signature stores, syempre. Tapos marami rin mga limited edition. Just in case gusto yung mag-shopping. Pero nakaka-impress. Kasi nga parang paikot lang siya. Tapos, dami na namin nakita. Yung kain hindi pa masyado, no? So, siguro baka babawi tayo sa next video kapag tayo na sa Osaka na. Pero, so far happy naman kami sa nalakad namin, sa mga nakita namin, at sa mga experience namin around dito sa Tokyo. Panalo. Tanaw na dito yung Shibuya Sky, tapos ramdam na rin dito yung train station. At syempre, maraming mga shops dito mga ka-eats. Mga ka-eats, dito ako natatapusin yung aming vlog na sightseeing sa Shibuya, Harajuku, pagkain sa Royal Host, at syempre kumain tayo ng viral-worthy na fries sa may Harajuku area rin banda. Sana na-enjoy ninyo yung aming experience at yung ating biglaan pa palang pagbisita sa Yoyogi Park. Maraming salamat sa panonood mga ka-eats. Don't forget to like, comment, and subscribe to our channel. Kapag kayo ay may mga travels, please use our promo codes para makatipid din kayo at syempre makakatulong din kayo sa aming mga channel, sa aming mga videos pala. Maraming salamat mga ka-eats. Until our next kain at gala dito sa Japan. Sa next video, pupunta tayo sa Osaka. Bye-bye!